Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Para sa ating business patrol, tunghayan kung paano sa pamamagitan ng tiyaga, sipag at diskarte, ang dating walang interes sa pagluluto ay ngayon nagmamay-ari na ng isa sa pinakilalang kainan sa loob ng isang universidad. Para sa buong detalye, narito si Faith Marquez. Andito po tayo ngayon sa isa sa mga pinakalalang kantin dito sa Cavite State University. Ang dating kilala ang kantinang ito bilang Mama Dolls na nooy pagmamayari pa ni Mrs. Corazon. Taong 2011, sa pagpapasya ng naturang ginang na ipagbili ang pwesto, ito ay napasakamay na mag-asawang Rene at Aida Anwat. Gusto na nangyari sa kantin dahil nagkukulang siya, hindi na niya ma-manage dahil sa ibang business niya. Eh, nabalitaan ko yun. Siyempre, magandang lugar, kinagat ko. Kaya nag-uusap kami, kinuha ko sa kanya. Mula noon, naging kapansin-pansin na ang malaking pagbabago ng kainan dahilan upang mas dumugin pa ito ng mga estudyante ng Cavite State University. Sa kabuuang halaga na 100,000 bilang pangunahing kapital, nagpundar ang mag-asawang Anwat ng mga bago at magagandang kagamitan tulad ng upuan, lamesa, kubyertos, gamit sa pagluluto at iba pa. Patuloy pa ring umiikot ang puhunang ito sa kanilang mga operasyon. Namuhunang ka. Hanggat ang puhunan mo inaikot dyan, hindi nawawala, nakita ka. Kaya hindi mo rin sasabihin, minsan kasi malaki, minsan maliit. O sasabihin nga ng iba, paano kayo kumikita kung ang puhunan nyo hindi nyo alam kung paano? Basta ba ang puhunan na, halimbawa, namuhunan ka ng 50 pesos. Bumili ka, nagbenta ka, nandun pa rin sa hanggang ngayon may naibibili ka pa, hindi ka nalulugi. Hindi ka nagdatag-datag. Sabihin ko, kaya nga, mga 7,000 siguro. 6. Maximum na siguro 7. Daily. Kasi ng karne. Daily. Saan lang, yung nalabas lang. Ang maximum ko dyan, 7. Kuryente. Dati 7. Ngayon, magbababa na kasi nagpapatay na ako ng mga rep. Dati hindi ako nagpapatay niya, tinitingnan ko. 7,000, masakit ko. Nakabot yung 25, 18 na rent pa. 18 po ang rent. Oo. Tapos yung sa mga sweldo naman po ng mga tauhan nyo, magkano naman po yung mga nagagastos? Ay, walang fix nga. May kumikita na maganda, nalaki-laki ang kanila. Pagka naman mahina, ay parang napatakla sa 150 ang araw. At sa likod ng matiwasay na operasyon ng kantina ay ang maayos na pamumuno sa mga tauhang nagtatrabaho dito. Para lang ang trabaho, para lang kayo naglalaro. Walang boss, walang basta kung yung makailangan utusan. Bago para ang iniwasan mga pressure. Pero yung pressure sa trabaho kasi pag may pressure hindi maganda. Kaya kami masaya, kahit pagod, tawanan pa rin. Kakaganang sila ng trabaho. Kaya. Sa buong maghapon, ang Aplan Extension Canteen ay nakakapag-offer ng samot-saring pagkain at inumin na swak sa budget at panlasa ng mga kapsuwenyo. Tuwing umaga, mayroon ditong sinangag na kanin, itlog, hot choco, instant coffee at iba pa na sakto sa mga guro at estudyanteng napapaaga ang pasok sa eskwela. Sa tanghalian naman, iba't ibang lutong ulam ang mayroon dito, mapagulay man, isda o karne na nagkakahalagang 25 hanggang 45 pesos kasama na ang kanin.
Maging ang mga estudyanteng nagmamadali para sa kanilang mga klase ay maaaring mag-take out. Sa buong maghapon naman, available ang mga kutkuting chichirya, sandwiches, merienda at mga inumin para sa lahat. Ito naman ang kanyang say bilang may-ari ng isang pampublikong kantina. Sa katulad ito, kantin, ini-open ko lahat. Kantin, walang tinatago. Lutuan, open. Kung saan sulok, ang nagluluto, kita nila. Preparasyon ng pagkain, kita nyo rin. Yun lang ang nilalaban mo, na ibig sabihin, na maayos ang ano namin sa kantin. Wala kami tinatago na pinipilit namin maging malinis. Siyempre, kantin yan, dapat talaga. Pagdating sa kalinisan, dapat i-well manage. Yan. Kaya walang tago. Kaya kahit na ang baso mo yung medyo kulabo, ibig sabihin, talagang ganun. Kasi nakikita mo ng baso, talagang may Kakita mo naman dati, yung amin lagi ng soup. Di ba nangitim na yun? Siyempre, soup yan. Eh ngayon, kung tago yan sa tao, yung pag, yun, kahit ikaw hindi ka iinom sa soup na, hindi ka kukuha sa buko kasi akala mo marami. Pero palibasi nakikita nga nila, di ba, wala na tinatanong. Kahit ikaw, hindi ka na nagtatanong ng kung ba't ganito, dumi ba ito. Kasi alam mo, nilalagyan nyo na maalat. Maasim pala, o di yun. Sa huli, para sa lahat ng mga negosyante out there, heto ang payo ng ating tampok na entrepreneur. Ito wala na sikreto kung tutusin ng business eh. Di kasama na siyempre yung iba, pangkarniwan na sipag at tiyaga. Siyempre sasama mo rin diskarte, kahit masipag at wala kang diskarte. Pag may business kasi nasa sa tao rin. Pag hindi mo isinunod dyan, loob mo dyan, ang iba kasi pag nagbi-business, ako may alam ako, antimano yan. Sample na natin yung pinsang buo ko, dagdag natin. Binigyan yan sa akin, may nagpasa ng computer shop. Upuan mo na rin lang. Binili, as in, mag-aabot kasi may kanya. Computer shop na yun. Nakaset up na lahat ng computer. Nung nagbayaran sila, nung umalis, may nakaupong customer. Nung umalis ang customer na yun, tumayo, nagbayad, kanya na yun. Yung yun. Ang problema, may customer na rin yun. Imamanage na lang yan. Sabihin ko, sipag tiyaga. Ay, hindi eh. Ang kailangan din kasi sa dyan, approach sa tao. Depende rin. Kaya ako nga, hindi naman ko tutusin. Maganda lang ng tandem namin commander. Kaya siguro ganun. Ako malakas ang loob, share mo sa diskarte. At yan po ang kabuuan ng ating business patrol. Back to studio. Salamat, Faith. Tunay nga na nakaka-inspire ang kwentong ipinakita sa ating Business Patrol. Sino ba kaya ang katuwang ni Mr. Anwat sa kanyang buhay? Kanino niya nga ba inaaalay ang kanyang sipag at tiyaga? Heto ang nakikilig na lang love story. Sheila, pasok! Meron akong kwento! Ano yun? Halina't pakinggan ninyo ako! Thanks, Lay. Kundi madaan sa santong dasalan, daanin sa santong basbasan. Yan ang peg ni Mr. Rene Anwat sa panliligaw sa kanyang Mrs./Commander. Nagsimula ang lahat noong pauwi si Mr. Rene at di inaasahay nakita niya ang kanyang kumpareng si Mang Julio kasama ang kaibigan nitong si Miss Maida. Oy, pare mo niya! Pare! Pauwi na ba kaya? Oo nga, kaso may kasama ako eh. Eh, sakay mo na yan! Sige na. Ay, parang nanay, bahala ka, Sige, ihatid ka na sa kanila. Sige. Ito ka ba na nakatira? Oo, taga dito lang ako. Salamat sa pagkatid ah. Sige, may naman. Para sa'yo nga pala. Salamat. Abangan ang buong detalye ng love story ng Musbong mula sa unang pagkikita sa Rated C ngayong linggo pagkatapos ng Tropang Bulilit. Yan po ang mga patrol balita na aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Lady Kenya. At ako naman po si Sheila Pere. Ito po ang patrol ngayon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Dahil hindi natutulog ang balita, nakapatrol kami ngayon, bukas, at magpakailanman.
balita na aming kinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Lady Kenya. At ako naman po, si Sheila Pere. Ito po ang patrol ngayon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasi... Ayun! Lupin! Ainsley. Ano? Teka, gano'ng katagal? Tuloy-tuloy na. Salamat, Faith. Tunay nga naman na nakaka-inspire ang kwentong ipinakita sa ating Business Patrol. Sino nga ba ang kantuwang?